Okay, so it's been a while bago nakapag-upload uli ako ng video about virtual assistant. Kasi maraming mga nag-PPM sa akin about ano daw yung virtual assistant, saan daw ba pwedeng mag-apply, ano ba daw, ano, bigyan ko lang sila ng idea. Kasi sila yung talaga mga newbies, as in, wala talagang alam ano ba yung virtual assistant. Pero marami kasi sila doon nakikita ng mga job postings about doon. So, ito na nga, isiningit ko talaga sa oras ko dahil ako ay maraming trabaho ngayon. Pero dahil nga sa mga nagtatanong sa akin na hindi ko naman kayang sagutin isa-isa, so kaya naisipan ko gumawa ng video. So una, alamin muna natin ano ba yung virtual assistant. So ang virtual assistant, it is like a typical office assistant, yung nagtatrabaho ka sa office. Pumapasok ka sa office, ginagawa mo yung mga administrative task. Ang kaibahan lang is yung virtual assistant, um, they are working or we are working remotely or virtually from our home or pwede naman din sa coffee shop or kahit saan na pwede silang makapagtrabaho ng maayos. Ang mga clients or boss na mga virtual assistant ay mostly small to medium or businesses from the US. Mostly from the US. Ano ba yung mga kailangan para maging isang VA ka or ano yung mga kailangan mo kung gusto mong maging isang virtual assistant? Siyempre, unang-una, skills. Para alam mo kung ano yung services na pwede mong i-offer at alam mo din kung sino yung magiging target client mo. You can take the skills that you already have. For example, magaling ka naman sa video editing, pwede ka mag-apply as a video editor. Kung mahilig ka naman or magaling kang mag-design, pwede ka mag-apply as a graphic designer. Or kung ikaw naman ay may experience or marunong ka sa mga office or administrative task, then general VA ang pwede mong applyan. Pag general VA ka, syempre, alam mo kung ano yung mga different office applications. Pero sa panahon ngayon, hindi na siya masyadong ginagamit. Ang kalimitan ng ginagamit ay ang Google Workspace, kung saan andun yung mga spreadsheets, Google Docs, kasi para easy access din kayong dalawa ng clients mo. Kung wala ka pa namang skills na pwede mong offer, wala namang problema. Kasi sabi nga, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Pwede kang manood ng mga tutorials sa YouTube. Or kung gusto mo naman ng mas in-depth or mas mabilis kang matuto, pwede kang mag-enroll sa mga online courses kasi marami na ngayon naglipa na dito sa social media na nag-o-offer ng different online courses. Kung ako sa inyo, magkaroon kayo ng specialization. Pwedeng bookkeeping, graphic designing, marketing automation, Facebook ads, web design, gano'n. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kung specialize ka sa ganitong mga skills, mas malaki yung sweldo at mas may time freedom ka. Um, mag Puwede mong gawin yung trabaho anytime you want na hindi kailangan na sabayan mo yung oras ng client mo. Kaya yung advice ko sa mga virtual assistant na katulad ko na wala pa talagang specialization, mag-upskill tayo para hindi tayo mapag-iwanan. Kasi alam niyo kung bakit? Ngayong 2024, more specific and demanding na yung mga client sa kanilang job postings. Katulad sa Upwork kahapon, nagtingin ako. Yung mga job postings doon, alam niyo kung ano? Looking for virtual assistant with bookkeeping experience. Looking for virtual assistant with marketing automation experience. Looking for virtual assistant with graphic design experience. Bakit kanyo? Kasi alam na nila kung ano yung kailangan nila sa kanilang business para mag-grow or para maging successful. Hindi tulad dati. Yon ang napansin ko ha. Pero kung gusto mo naman ng basic skills muna while hindi mo pa alam or hindi mo pa maisip kung ano talagang gusto mo, kung saan ka ba magiging masaya na trabaho, at kung wala ka pa rin namang pera para makapag-enroll ka sa mga online courses, pwede namang mag-start muna sa mga basic skills katulad ng email management, calendar management, travel management, at appointment setting or cold calling. So kapag sumusweldo ka na at alam mo na kung ano talagang gusto mong gawin, gusto mong i-offer, saka ka mag-enroll sa mga online courses. Mas madali na yon kasi may pang-enroll ka na. Kasi ngayon naman, yung mga ganyang basic skills, ang sweldo naman yan ay nagre-range
from $5 up to $8, mga ganon. So, bihira na ngayon ang $3. Pero nung panahon ko, ang minimum ay $3 talaga. Kasi ako ay 9 years na nagtatrabaho. Almost 9 years na ako na nagtatrabaho as a virtual assistant. Nasa call center pa lang ako noon. May part-time na ako. Nagpa-part-time na ako sa isang real estate company sa US. Hanggang ngayon, 9 years na ako sa kanya ngayon. Siya pa rin ay isa pa rin sa clients ko. Ayun, kaya kaya thankful ako kasi kahit papaano talaga may mga clients pa rin talaga na nagtitiwala sa akin hanggang ngayon. Pero sabi ko nga dahil 2024 na ngayon at gusto ko namang mabago yung nature ng trabaho ko. Minsan kasi nananawa na ako. Kasi yung client ko talaga, kasi General VA ang General VA talaga ako eh. Almost 9 years na akong General VA, mga admin task, yun ang mga ginagawa ko. So, dahil gusto kong mag-upskill at gusto kong magkaroon nga ng time freedom at mas malaki yung sweldo, nag-enroll ako as a graphic designer. So, basic lang yon. Pero naisip ko, hindi pala yun ang gusto ko talaga. Gusto ko pala ay marketing automation para mai-apply ko rin siya sa sarili kong negosyo, sa maliit kong negosyo, sa milk tea shop business ko. Gusto ko automated lahat. So, yon. Ang gusto kong pag-aralan, ayun nga, marketing automation. Hindi kasi natatapos ang pag-aaral eh. Hanggat hindi mo nakukuha kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay, kung ano yung feeling mo, mas doon ka magiging successful, why not? Eh di mag-enroll tayo, wala namang masama, di ba? At ang isa pa na dapat meron ka ay your skill to speak and understand English. Why? Kasi ito yung main language ng mga clients natin. Dapat you have the ability to communicate effectively and confidently in English. Not necessarily naman na dapat ay maging fluent ka. Kailangan mo lang na maging fluent ka sa English kung ang a-applyan mo na trabaho ay cold caller or yung mga appointment setter or yung customer service representative. Pero kung hindi naman kailangan talaga ay fluent tayo magsalita ng English. As long as naiintindihan natin yung mga instructions na gustong ipagawa sa atin ng client at marunong tayo makipag-communicate, okay na yon. Okay, next. So, aside from the skills, dapat alam mo rin yung mga different VA tools and softwares. Bago ka mag-apply as a virtual assistant, make sure na alam mo yung mga different project management tools like Asana, Trello, Monday.com, Notion, or ClickUp, marami pa yung iba. Pero at least meron kang alam sa mga project management tools na ginagamit ng mga virtual assistant. At saka yung mga communication softwares like Slack, Google Voice, and Skype. So, yung Skype, ginagamit yan kapag magsiset up ka ng meetings para sa clients mo, or kung may meetings kayo, Skype din ang kalamitang ginagamit. Yung Google Calendar, dapat alam mo yan kasi pag ang task mo ay calendar management, yan ang gagamitin mo. So, yun, yung mga ganun ba, dapat nire-research mo rin yan. Marami naman yan sa Google or sa YouTube. Alamin mo kung ano yung mga different softwares and VA tools na kailangan bago ka makapag-start as a virtual assistant. Ilalagay mo rin kasi siya sa iyong resume na you know how to use them. Yung time tracker, dapat alamin mo din kung ano yung mga pwedeng gamitin katulad ng Clockify or Toggle. Kasi mahalaga na natatrack natin yung oras ng pagtatrabaho natin para yun ang isasubmit nating report kung sa client natin kung ilang oras tayo nagtrabaho para mabayaran tayo. Pero kung within Upwork ka naman magtatrabaho, may sarili na silang timer, yung Upwork timer. I would recommend na aralin nyo rin ang Canva. It is a graphic design platforms that provide tools for creating social media graphics, presentations, promotional merchandise, and websites. Pwede rin kayong gumawa ng resume dito. It has user-friendly interface and a vast library of templates. And next ay customized or personalized resume. Highlight your most impressive skills. Mahalaga rin na may papakita tayong portfolio. Kahit wala ka pang experience, for example, as a graphic designer, kung meron ka namang mga design na ginawa, pwede mo yung ilagay sa isang Google Drive,
i-upload mo yung mga designs na ginawa mo, and then kapag nag-apply ka as a graphic designer, i-send mo lang yung link to your Google Drive or pwede mo siyang ibigay or i-upload sa client mo. Isa pa, cover letter. Mahalaga ang paggawa ng cover letter. Dapat ay iba-ibang cover letter for different job applications. Kasi hindi pwedeng copy-paste lang. Dapat mag-stand out yung gagawin mong cover letter. So, kung gusto nyo ng tutorial, paano gumawa ng cover letter, pwede akong gumawa ng another video. Dapat mag-prepare ka na rin ng 1-minute video introduction. Dapat sa paggawa mo ng video, makikita doon na confident ka sa pagsasalita ng English at dapat ay confident ka na i-highlight yung mga skills na meron ka na kailangan ng client mo para ma-hire ka nila sa kanilang negosyo or sa kanilang company. Okay, and last but not the least ay yung computer mo or laptop at internet. Kung ang trabaho mo as a virtual assistant ay halimbawa travel management or mag-manage ka ng email, magsiset up ka ng meetings or mga research data entry, I would recommend na kahit Core i3 ang processor tapos 8 GB yung RAM. And kung graphic designer naman, ang processor ay at least Core i5 and ang RAM naman niya ay 16 GB. Tapos dapat meron din graphic card. Kasi yung graphic card, ito yung magpaprocess ng graphics sa computer mo. And then kung video editor ka naman, dapat yung processing speed ay mas mabilis. So, dapat yan ay mga Core i7 at 16 GB or 32 GB yung RAM at dapat may graphic card din. Okay, so yun na lang muna ang mai-share ko ngayong araw na to sa mga nagtatanong. Sana may matutunan kayo. Asahan nyo na kakaririn ko na talaga ang pag-upload tungkol sa virtual assistant kasi alam ko na marami ang gustong maging virtual assistant. Sa dami na nagchat-chat sa akin. Kasi simula na nag-post ako sa Facebook ko, ayun, marami na nag-inquire sa akin, nagtanong, hindi ko naman sila masagot kasi busy rin ako. So, mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel ko at hit nyo na rin ang notification bell kasi sinisigurado ko sa inyo na every week mag-upload ako ng mga video about virtual assistant or freelancing career para naman kahit papano ay makatulong ako sa mga gusto talagang maging isang virtual assistant at freelancer. Thank you so much guys for watching and have a good one. Bye-bye! Okay, nakapagtanggal na talaga ako ng jacket ko at akala ko'y tapos na pero nalimutan ko pala. Kulang pa pala ako, yung internet speed, dapat ay 50 Mbps to 100 Mbps. Okay, para mas mabilis nating magawa ang ating trabaho at hindi tayo magka-problema sa connection. That's the suggested speed. Okay, thank you. Bye-bye.